Okay, so break muna tayo sa usapang PBA Finals, sa usapang controversial na nabalot after Game 1 at ito muna, itong balita na nangyari nitong umaga, in-announce ng Rain or Shine ni Lasto Painters na may nakuha silang bagong player at ang nakuha nilang player ay si Stanley Pringle na pumirma ng 2-year contract as an unrestricted free agent. So, nakakagulat tong balita na to dahil hindi naman natin naasahan na ang Rain or Shine makakakuha ng isang player like Stanley Pringle na kahit past his prime na kaya pa rin mag-contribute sa isang team, lalong-lalo na ang Rain or Shine na karamihan sa mga players napakabata, developing pa or papalapit na sa pagiging star sa PBA. So, paano ba nakakuha ng Rain or Shine si Pringle? So, si Pringle kasi itong season sa Terra Firma, after the season, unrestricted free agent na siya, meaning he can sign with any team na gusto niya. Kasama siya dun sa mga players na eligible na after 7 seasons sa liga or 21 conferences. Pwede na siyang pumirma sa kahit sinong team. Itong mga players na to from 2014, mga na-draft nung 2014 and beyond. So, yun sila lang yung mga eligible na maging UFA. Siyempre, expectation natin, dahil unrestricted free agent na si Pringle, ang kukuha sa kanya yung mga usual contenders, maybe a return to Ginebra, or San Miguel, Magnolia, TNT, yung mga usual na alam natin malalim ang resources, talagang kayang mag-stack ng talent na ganun-ganun lang. Pero ang ending sa Rain or Shine mapupunta si Stanley Pringle on a 2-year deal. For a team like Rain or Shine, malaking bagay ito kasi si Rain or Shine, ang reputation nito, kung gusto nila maging contender, kukuha sila sa draft. Pag nakakuha sila ng player sa draft, de-develop nila ito na alam natin si Coach Yengyao, yun ang kanyang reputation, yung hindi rags to riches, mga diamonds in the rough, kumbaga, nade-develop niya. And it showed itong season na to, 3 beses, lahat ng 3 conferences, pumabot sa semifinals ang Rain or Shine. Yun nga lang, nabigo sila all 3 times sa TNT. Ano pong mabibigay ni Stanley Pringle sa team na to? Si Pringle, alam natin, past his prime na. Ito na sinabi natin. Hindi na siya yung player noon sa Global Port na talagang kaya niyang dalhin yung team. Isang beses nga, naka-50 siya sa isang game with Global Port. Hindi na niya siguro madadala yung parang bubble Stanley Pringle nung 2020. Best player of the conference siya nung nag-champion ng Ginebra dun sa 2020 bubble na yun. Pero may mayambag pa rin si Stanley Pringle. Kaya pa rin yung miscore, facilitate din. At yung, I guess, another key, yung veteran leadership. Kasi itong stint niya sa Terra Firma, parang siya na yung naging elder statesman doon. Siya na yung tumayong kuya doon sa team na maraming mga younger players. Hindi nanalo madalas ang Terra Firma, pero si Stanley Pringle mukha namang malaki yung binigay niyang ambag dun sa mga younger players na gustong umangat dito sa liga na to. So, ayun, yun lang ang ating maikling discussion about dito sa signing na to. Stanley Pringle going to Rain or Shine as an unrestricted free agent on a 2-year deal. Ano ba masasabi nyo? Malaking addition ba to sa Rain or Shine? Makakatulong ba to sa posibleng pag-angat lalo ng Elasto Painters? Gusto nyo mag-comment, nandyan lang sa ilalim
ng ating video. At yun lang po. Salamat po sa panonood at pakikinig, and we see you next time.